Nakaranas ng baha ang ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa epekto ng high tide. Nakatutok, Sandy Salvacio. Binaha ang ilang kalsada sa Dagupan City kaninang umaga dahil sa epekto ng high tide. Apektado ang ilang estudyante. Nagiging problema po ito kasi pagka, di ba, pauwi na po kami ngayon, nahihirapan po kami dumaan sa mga kalsada, ganun. Tapos sa mga transportation din po, parang pagka nakakasira din siya ng mga gulong. Ang ilang sasakyan umiiwas dumaan sa binabahang bahagi ng kalsada para hindi mabasa ang kanilang mga sakay. Minsan napapasigaw din ako sa mga driver kasi wala silang parang wala silang pakisama sa amin na gano'n na pasaheros namin nababasa. Bandang alas 10 ng umaga kanina naabutan pa ng news team ang gutter deep na taas ng tubig sa bahagi ng Burgos Street. Ayon sa ilang residente, nagsimulang tumaas ang baha mag-aalas 8 ng umaga kanina. Sa pagbabantay ng Public Alert Response and Monitoring Center, umabot sa mahigit 4 na talampakan ang peak ng high tide kaninang alas 9 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, bagamat pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Josie, wala ro itong direktang epekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Gayunman, asahan pa rin daw ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito sa ating probinsyang Pangasinan, asahan po rin po ang ating mga pag-ulan, lalo-lalo pagdating po ng hapon. Ito po ay dulot po ito ng tinatawag natin na localized thunderstorm. Lalo-lalo sa western part ng Pangasinan, ay asahan natin ito na tuloy-tuloy hanggang weekend. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.